Di ba, muntik mo habulin ng suntok. Masyado naman tayong mababastos niyan, pare. Hindi naman, sir. Di, ba't mo gaganin yung tao namin? Ano ba ginawa? Anong ginawa mo? Di ba sinagot mo ng pabalang? Anong ginawa? Hi everyone! May mga kababayan tayo na sila na nga ang ginawang parkingan ng kalsada ay sila pa ang may ganang magalit. Sa video na ito ay panoorin natin ang ilan nating mga kababayan kung saan ay hindi nila maintindihan kung bakit hindi dapat ginagawang parkingan ang kalsada. Panoorin natin ang video na ito. Magandang umaga po. So as early as right now, nag-umpisa po tayo as early as 7 AM. Nag-umpisa po tayo sa CP Garcia. Then ngayon po, nandito tayo sa Aurora Boulevard. Kakapasok lang po natin ng Batino Street, no? Kung mapapansin nyo po, isa po itong alternate route. Meron po tayong signage na po sa harapan. So it's also part of the, kumbaga, alternatibong kalsada na dinadaanan po ng mga ating mga kababayan. So we have to clear it. Alam naman natin ang problema po ng illegal parking. Napakabigat po. Nakakadagdag pa po sa sa problem of traffic congestion. So here we are, i-clear po natin itong mga alternate routes para may madaanan po ang ating mga kababayan. May isang lalaki ang nakikipaggilahan sa taga-MMDA dahil ayaw niyang ipato ang kanyang bike. Bitawan nyo, bitawan nyo, bitawan nyo. Hindi po, bitawan nyo muna. Kunin nyo, kung gusto nyo kunin nyo sa impounding. Iniiwan nyo pa sa gitna eh. Hindi, tinawid ko na yung motor ko, sir. O, mamili ka, motor mo ang titikitan o ito kukunin. ID po. O, pili ka na lang. ID ba? ID? Titikitan kita. ID nga eh. Hindi nga. Minta pag Lagi po kayo nandito. O, bakit? Hindi naman ako ah. O, bakit? Masyado naman tayong mababastos niyan, pare. Hindi naman, sir. Di, ba't mo gaganin yung tao namin? Hindi tayo nag-usap. Kahit na, wala kang karapatan bastusin yung mga taong yan. Nagtatrabaho lang. Dito ay kamuntikang ambahan ng suntok ng lalaking ito ang taga-MMDA. Di ba, muntik mo habulin ng suntok. Naglalakad ako, sir. Akong huli. Hindi, dito lang. Nilapitan niya ako. Gusto niya akong banatan. Anong gusto mong banatan, sir? Kasi naglalakad ako. Naglalakad ako rito. Naglalakad ako muli. Bigla siyang lumapit sa akin na ambahan niya ako. Ngayon, sabi niya pa dito, nakatayo. Lapit ka. Sabi ko, ikaw lumapit. Mali ka naman kasi. Awang ng tao eh. Hindi, anong mali? Walang mali. Paano muli? Awag na niya yung bike. Ang tanong, ilang beses na tayong paulit-ulit dito? Kayo rin, pati rep nyo. Hindi. Ang clearing, pag paulit-ulit. Hindi. Siya, sumasagot siya eh. Di sasagutin ko siya. Diba? O tapos kanina, anong sabi mo sa amin? Paalisin ko tao ko. Tapos, anong gagawin natin? O, anong ginawa mo? Ano ba ginawa? Anong ginawa mo? Di ba sinagot mo ng pabalang? Anong ginawa? Sinagot kita pa ba lang? Sino yun? Sino yung sinagot? Siya. Sabi niya sa akin, sino yung humawak ng bike? Sino humawak ng bike? O ikaw, ba't mo yung natak, sir? Nagpaalam ako. Sir, wala pa isang segundo. Hindi. Ganito yon. Hindi na. Sige. Yung bike mo sa gitna, nakaharang. Sa dahilan, di ba sinabi ko, wala pa isang segundong pinitawang ko yan. Paano nagiging walang tinawid ko yung motor ko? Tinawid mo yung motor ko? Alam ko yun, naigitna ako dyan, alam ko yun. Isang segundo? Hindi ko naman itatanggi yun eh. Hindi, sige. Ganito na lang, para mabilis. Yung motor mo saan nakaparada? Sa kalsada. Inusog mo sa kabila. Biyaya ko, sir. Hindi nga, ang tanong ko, yung motor mo saan nakaparada? Sa kalsada. Tapos tinawid mo sa kabila. O sige, saan nakaharang? Wala magtutulak ng bike ko. Ang tanong ko nga, saan nakaharang? Hindi nakaharang, sir. Nakatawid, pinalata ko. Nakatawid, pinarada mo. O ngayon, yung bisikleta mo, yung tricycle, saan nakaharang? Tawag ko. Saan nakaharang? Nandyan, di ko tatawag. Saan nga? Nasa kalsada. So ang tanong ko sa yun, tama ba o mali yun? Hindi ba ako pwede magpaliwanag doon? Hindi nga, tinatanong nga kita ngayon. Sige, may mali Tama. ako. Okay, mali. Ilang beses na tayo paulit-ulit dito? Sa ngayon nga lang, sir, ngayon ka na lang. Hindi pwede. Pag palagi ka nakatingin sa ngayon, lagi kang tama. Pag palagi ka nakatingin sa Hindi naman pwedeng ganun ang operation eh. Ang operation ng clearing, dapat long term, natututo kayo. Maging ipaglaban yung gamit namin yan, sir eh. Ano, kaya nga di ba anong sabi sa'yo? Kunin mo na lang sa opisina sa impounding, di ba? Bayad. Wala. Ang mga tricycle walang binabayaran unless motor ka. Dito ng 200. Nasaan? Sino? Huwag mo na alam. Labas natin. Hindi, labas natin kung sino. Para kung totoo may complaint na pinabayad, di reklamo natin. Wala naman talaga konsiderasyon sa ganun eh. Dahil paulit-ulit na kayo eh. Di ba? Aminin man natin o hindi.
Sa ngayon nga lang tayo. Hindi, huwag tayo pupunta sa ngayon. Ilang beses na nag-ooperate dito, ilang beses na kayo pinakiusapan na huwag nyo harangan ng kalsada. Di ba? Aminin nyo yan. O, alam nyo pala eh. Mali namin yun eh. O, yun naman Pero pala sana eh. bibigyan nyo rin ng pagkakataon makiusap. Ilang beses. Nang hindi na tayo dadaan pa sa process. Ay, hindi pwedeng ganun. Wala pang isang segundo yun, no? So, ilang beses na konsiderasyon ang gusto nyo? Ang problema, ang pakiusap, Wala sila, sample lang. May gamit kayo, kukunin namin. Papayag pa kayo, kukunin na lang namin. ang tanong, ilang pakiusap na ginagawa nyo? Sige guys, subukan lang natin bigyan lahat ng idea, sir. Kung alam ko namang mali, di wala tayong magagawa, di ba? Ganun lang yun. Binigay ko yung gamit namin kasi mali kami. Oo. Pero dapat, bibigyan nyo naman lang kahit isang beses. Ilang beses na to pinagbibigyan. Yung rep nga dyan eh. Ilang beses na yung rep eh. Yung bike ko lang. Lahat po dito. Lahat po dito. Yung bike ko lang. Lahat kayo dito, ilang konsiderasyon na. Yung gamit ko lang. O sige, ipaglaban nyo na lang. Kalaban yung gamit, hindi ko gamit. Ganito, sa tingin mo mali, kinuha yung bike mo. Hindi, sa tingin mo mali. Reklamo mo, para sa legal grounds tayo, ilabas natin ang video nyo, lalabas din namin ang video namin. O, di ba? Bala lang yan. O, ayaw nyo kasi ng proseso eh. Di ba? Yan ang problema. Kung nandito pa yung bike ko. Andito nga, nasa kalsada. May picture, may video, kompleto naman. Sila lang ng truck. Andyan, ayun o. Payag ko, iwan nyo rito yan. Maglamuhan tayo. Ay, hindi. Diba? Okay na, magkabalaan lang tayo, sir. Tapos, Metro Manila. oh yan, kaninong tindahan yan? Sa inyo rin, di ba? Hindi ikaw. Sige. Sasabihin nyo, pagbibigyan kayo lagi, yung rep nyo ilang beses na kayo pinagsasabihan. Tignan mo yung iba. Yung sasakyan dito, nirereklamo kayo, pinaparada nyo, tapos nagbayad daw. Kanino? Hindi ko alam. Oh, alam nyo sa sarili nyo yan. Hindi talaga may iwasan yan, sir, sa espado. Sa lawak na Metro Manila, sir. Kaya, Ano pa na-encounter ko? kaya nga, di ba sinabi na sa inyo, makinig ka muna. Ang sabi sa inyo, ang kalsada, wag nyo nang kukunin, yung bangketa, bala na nga kayo dyan eh. Hindi ba nila sir? Oh, special treatment na yun kasi alam na nga namin, wala na kayong bangketa dyan eh. Metro Manila. Kasi followers mo ka sa Oo. subscriber mo ako eh. Oo. Edi alam mo ang tama at mali. Oh, yun pala eh. Pero bigyan nyo rin ng pagkakataon magpaliwanag. Wala tayong magiging pagbabago niyan kung lagi na lang konsiderasyon paliwanag. Wala tayong patutunguhan yan. Niligyan naman ng upuan at tolda ang bangketa ng bahay na ito. Pahinga ng tow truck dito sa Nara. Dami dito eh. Sige, lahat ng tow truck, padala nyo na dito sa Nara. Isang mekaniko ang gumagawa ng sira sa jeep at sinakop na niya ang bangketa. Batino Auto Repair. Definitely bawal po yan. Hindi po pwedeng gawing talyer o paggawaan ng kalsada. No? Itong area na to, lagi ko rin po nadadaanan. So personally, I know the situation here. So anong gagawin nyo dyan, sir? Titikitan? Since nandiyan naman po yung driver, titikitan, tapos alisin na po niya kaagad yan. Pakialis na, pagtapos tikitan, sabihin mo dyan sa nagkakabit ng gulong, ikabit na niya yan. Pag hindi niya makabit yung gulong, kamo, may tow truck tayo. Itong kotse naman na ito ay ginawang garahe ang kalsada. Naka-green, naka-nutshell, yung green. Yung angkas, naka-nutshell na green. So ngayon, nandito naman po tayo sa Nara Street, no? Mapapansin nyo, may nakalagay, no overnight parking, no parking on both sides. At ayun po, alternate route to NLEX, Mindanao Avenue. Sinakop naman ng kotse na ito ang bangketa kaya kailangang itow na ito. Makikita naman ng isang karatula ng batas na bawal parkingan ang tapat ng gate pero ginagawa pa din ito ng ilan nating mga kababayan. Itong e-bike naman na ito ay nakakadyay na pa sa bangketa at nakaharang sa mga naglalakad. Ito, hindi ba e-bike to? Walang plaka. Walang plaka. Electric eh. Hindi, meron yan. Meron yan.
Ayan, oh. Wenceslao. Ito. Tow truck nga, papakarga ko tong ano, e-bike. May ano naman eh. May serial. Mancha, dali. Ito tayo expert dyan, sir. Malinisin to. O, sige, ako na magdi-dictate sa'yo. Sige lang, sir. O, yan. Papicture mo na lang. Yan yun. O7, pahinga nga isang tow truck, flatbed, para maikarga tong motor na to. Mancha, sir, na, no? Isang motor lang. Andito sa akin, sa tabi ng Skog. Dali. Morning. Parang nakatambak na lang yan. Dito. Sa'yo? Oh, may ticket na yan, boss. Oh, sa kanya daw eh. Oh, kahit naman e-bike na pwedeng tikitan, may serial eh. Kasi nasa bangketa po eh. Tinanggal na namin yung ano yung kadena nyo ha. Baba na lang po natin doon. Pakialis na lang po. Tumaan MMDA impounding area. Dapat kasi wala sa bangketa. Dapat di nyo pinapark doon. Paalis na po to, kuya. Ginawa naman tambakan ng gamit at inumin ang bangketa pero binigyan muna ng warning na alisin ang mga gamit. Hanapan nyo po ng ibang pwesto. Ilang ulit ko na po kayo sinasabihan, bawal po kayo dito, ha? Humanap kayo ng pwesto, tayo, ginawa nyo ng tambakan, storage. Morning. Huling pagkakataon. Pag binalikan ko kayo at nandiyan pa yun, kukumpiskahin ko lahat yan, ha? Sige po, ha? Tara. Doon na, diretso. Sa ating pong mga kababayan, ay huwag po nating gawing paradahan ng ating motor, kotse at pedicab ang kalsada. Ang isang simpleng pagpapark ng pedicab na sasakupin ng isang linya ng kalsada ay makapagdudulot na ng traffic sa motorista. Paano na lang po kung 10 or 15 sasakyan na ang nakapark sa kalsada? Yan po ang nagiging dahilan kaya may mga lugar na naiipit ang mga sasakyan. Huwag po nating bastusin at sagut-sagutin ng pabalang-balang ang mga tauhan ng MMDA. Ginagawa lamang po nila ang trabaho nila na alisin ang mga sagabal sa kalsada na nakapagdudulot ng mabagal na usad ng sasakyan. Minsan napapaisip ako, ganito ba talaga ang ilan nating kababayang Pilipino? Sila na nga ang mali, ay sila pa ang may ganang magalit. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.